Good day everyone. Welcome sa ating bagong lesson for today. Ang topic natin ngayon ay Computing Gross and Net Pay. Ito ay importanteng lesson dahil dito natin matututunan kung paano nga ba kinikwenta yung sahod ng isang empleyado. Hindi lang yung gross o buo, kundi pati yung net o take-home pay pagkatapos ng lahat ng deductions. Isipin nyo na lang, kapag nagtatrabaho na kayo in the future, kailangan nyong malaman kung magkano nga ba yung mapupunta sa bulsa nyo. 'Di ba? So let's get started. Buksan nyo ang inyong calculators or spreadsheets kasi marami tayong problem na isosolve for today. So, simulan na natin. By the end of this lesson, you will be able to compute gross pay, identify deductions, and determine net pay. Ibig sabihin, yung first objective natin is to differentiate the gross pay from net pay. Ano nga ba yung pinagkaiba nilang dalawa? Second, compute. Use technology to compute tax, SSS or GSIS, pag-ibig, PhilHealth contributions, gross and overtime pay. So ano nga ba yung mga mandatory deductions na kailangan nating i-compute? Malalaman natin mamaya. And third, solve. Solve word problems involving gross and net pay. So dito, gagamit tayo ng calculator sa spreadsheets para mabilis nating masolve yung mga problem. Let's have a review, no? Let's recall how to compute different types of earnings before we add deductions. First, we have Marvin. Si Marvin is yung hourly rate niya is 105 per hour. Tapos 40 yung regular pay niya plus 5 overtime. Again, yung overtime is 130% ng sahod. So para ma-compute natin, first, yung regular pay ni Marvin is 105 which is rate times 40. So ito yung 40 hours na trinabaho ni Marvin. So kapag minultiply natin yan, yung lalabas is 4,200 pesos. Then, we have the overtime rate. So yung overtime rate, para ma-compute natin, 105 times 1.3 or 130%. So we have 136.50 pesos. Ito yung overtime rate. Ibig sabihin, sa kada oras, babayaran si Marvin ng 136.50 pesos. So ngayon, ang gagawin natin sa overtime rate is i-multiply natin sa kung ilang beses siya nag-overtime, which is 5. So 5 times 136.50, yung result natin is 682.50. Ibig sabihin, ang gagawin natin dito, kapag inad natin lahat to, makukuha natin yung total pay ni Marvin. Next, we have Sarah. So si Sarah, yung sahod niya is from base and commission, no? Yung base salary ni Sarah is 10,000 pesos. Tapos, meron siyang 3% on 800,000 sales. Okay. So, let's compute. First, yung base salary is 10,000. Then, we have the commission. So, halimbawa, naka 800,000 si Sarah times 3% which is 24,000. No? So, ang gagawin natin dito is i-add lang natin yung base salary and commission. At ang total ay 34,000 pesos. Ito yung iuuwing pera ni Sarah. Next, we have Lara. So, si Lara, yung salary niya is from piece rate. Ibig sabihin, bawat nagagawa niyang item, babayaran siya ng 18 pesos, no? Kapag nakagawa siya ng isang pouch, 18 pesos yung bayad sa kanya. So ngayon, nakagawa si Lara ng 250 pouches. So, to compute this, yung piece rate ni Lara is 18 pesos per pouch. Tapos dahil nga nakagawa siya ng 250, so i-multiply lang natin.
So 18 times 250. So we have 4,500. So eto yung perang maiuuwi ni Lara. Okay. So ngayon class, kilala nyo ba si Juan de la Cruz? Si Juan de la Cruz just got hired at 16,770 pesos per month. But how much will he actually take home? No? So magkano nga ba talaga ang matatanggap niya every payday? Kasi si Juan, naririnig niya na may mga deductions pa tulad ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig at ibang tax. Kaya nagtatanong siya ngayon, magkano ba talaga ang take home pay ko? So, eto yung task na gagawin nyo, no? So, ang gagawin nyo ay mag-pair up kayo with your seatmate and mag-brainstorm. Ano-ano nga ba ang mandatory deduction sa Pilipinas? At bakit importante na malaman ang net income? So, bibigyan ko kayo ng 2 minutes to discuss. Okay, let's hear your ideas. You can pause this video para magbigay ng time sa mga students. Okay, so assuming that 2 minutes is up, so tapos na yung 2 minutes, so let's move forward. So, para malaman natin kung magkano nga ba yung nadidak kay Juan de la Cruz. So, eto ay isang example ng payslip. No? Ano nga ba yung payslip? A payslip shows the complete breakdown from gross income to net pay after all deductions. No? Sa itaas, makikita nyo ang pangalan ng company, Matenterprise Inc. At ang pangalan ng empleyado ay si Juan de la Cruz. Ngayon, tingnan nyo ang gross income, which is 20,000. Ito yung buo niyang sahod, no? So, ito yung dapat na matatanggap niya bago bawasan. Ibawas ang mga deductions. Tapos, sa baba, makikita nyo ang mga deductions. Withholding tax, SSS contribution, PhilHealth, Pag-ibig, no? Pag inad nyo lahat yan, ang total niya is 2,800. So, ang magiging take home ni Juan ay 20,000 minus 2,800. So, magiging 17,200 na lang. So, eto na yung iuuwing pera ni Juan. Eto yung actual na mapupunta sa kanya. No? So, ang tanong, ilang percentage kaya etong nabawas kay Juan? No? So, ilang percentage? So, para makompute natin, ang gagawin lang is 2,800 total deductions divided by 20,000. So, ang result is 0.14 or 14%. So, ito yung percentage ng gross incomes na napupunta sa deductions. Ibig sabihin, yung sahod ni Juan is mababawasan always ng 14%. Okay. Bakit importante na malaman yung bawas? By the way, importante yung payslip kasi in real life, nangyayari talaga to. Ito yung realidad sa Pilipinas. Okay. So, ito yung mga importanteng formula na kailangan nating malaman. So, first is gross income.
So, para ma-compute natin yung gross income, salary plus allowance lang. So, ibig sabihin, eto lang, eto yung pera, yung total earnings mo bago bawasan. Oo, bago mag-deduct ng kahit ano. Then we have the second formula, yung total deductions. So ano nga ba yung total deductions? SSS or GSIS plus PhilHealth plus Pag-ibig plus tax. Okay. So tandaan nyo ha, meron tayong apat. Ulit, SSS or GSIS, PhilHealth, Pag-ibig at tax. So mamaya is ikikwenta natin or i-discuss natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng mga to. Then last is the net pay. Yung formula natin for net pay is gross income minus deductions. Ibig sabihin, itong total earnings natin, babawasan siya ng total deductions para malaman natin yung net pay. No? So ano nga ba yung pinagkaiba ng SSS at GSIS? So, i-discuss natin mamaya. So first, we have SSS, 5% of monthly salary or max is 1,350 pesos. Okay. So, para ito sa mga private sector employees, no? So, 'yon. Anong ibig sabihin ng 5% or max? Ganito, kapag yung sahod mo minultiply ng 5% tapos lumagpas ng let's say naging 1,500, so hindi ibig sabihin na 1,500 yung ibabawas sa'yo dahil yung maximum lang dapat na bawas is 1,350, no? So kapag lumagpas ng 1,350, so hindi na yung kasama, no? So dapat 1,350 lang yung maximum na ibawas ng SSS. Kapag mababa, like let's say 1,200 lang, so 1,200 yung ibabawas sa'yo. Kung yung 1,200 na yun is yung 5%. Okay. So next, we have GSIS. Kung government employee ka, like police or teachers, no? So, ang ibabawas sa'yo is 9% of your monthly salary. So, yun. Yun yung pinagkaiba ng SSS tsaka GSIS. Kapag galing ka sa private sector, so 1,350 or 5%. Kapag naman GSIS ka, so 9% yung ibabawas sa'yo. Especially yung mga teachers, no? Malaking ano yon, bawas. So, next is PhilHealth. So, yung PhilHealth naman, 5% shared, no? So, eto yung ibabawas sa'yo. Tapos, employee pays 2.5%. Ano nga ba yung ibig sabihin ng 5% shared? Ibig sabihin nito, yung 2.5% is galing mismo sa pera mo or sa earnings mo. Tapos, yung another 2.5% naman is galing sa employer mo, no? So ibig sabihin, hati kayo ng binabayad sa PhilHealth. 2.5 sa iyo, 2.5 sa employer mo. Ang total is 5%. Okay. Next is Pag-ibig. No. 2% of monthly salary. So, yon. Tapos meron tayong maximum of 200 pesos. Ibig sabihin, for example, yung sahod mo kinuhaan ng 2% tapos yung result is let's say 500. So, hindi 500 yung ibabawas sa'yo, kundi 200 pesos lang dapat. Kasi yun lang yung maximum na dapat ibawas sa sahod mo. Next is withholding tax. It is based on train law or tax table, no? So, iba't iba yung sahod, iba-iba yung tax, no? So, may mga exemption sa tax.
especially yung mga minimum wage earners, yung mga kumikita ng halos 250,000 annually pababa. So, exempted sila sa withholding tax. So, yung common mistake ng students, nakafocus lang sila sa isang formula at nakakalimutan yung iba. Always remember, gross minus all deductions equals net. Okay. So, other deductions like loans, cash advances, insurance, o union dues. So, ito din ay binabawas sa sahod, especially yung loans. Kasi yung mga teachers, maraming loans, no? Kapag tiningnan mo yung payslip ng mga teachers, makikita mo masyadong maliit na yung take-home pay nila or yung net pay nila kasi napunta na doon sa loans. Okay, let's do our first guided example together. Si Ana ay factory worker na kumikita ng 550 pesos per day. No? Nag-work siya ng 22 days this month. Compute her gross income, deductions, and net pay. So, una, kailangan nating i-compute yung gross income. So dito, so parang ito na yung example ng payslip, no? So pinakita na lahat ng computation pero sisimulan natin step by step. So first is yung gross income or yung total earnings ni Ana. Magkano nga ba yung dapat na ma-receive niyang sahod? So 550 yung sahod niya per day tapos pumasok siya ng 22 days. So para makuha yung total amount, 550 pesos times 22 days equals 12,100. So ito yung gross income ni Ana. Next is SSS. Dahil factory worker siya, so hindi siya government employee. So 5% yung ibabawas sa kanya. So 12,100 yung gross income niya times 5% is 605 pesos. Again, take note, yung maximum ng SSS is 1,350 pesos. Next is PhilHealth. So, tulad ng sabi ko, 5% yung PhilHealth pero dahil nga assured siya, 2.5% sa'yo, 2.5% sa employer mo. So dito, gross income which is 12,100 times 5% divided by 2. Or pwede din, i-times mo lang sa 2.5%. At ang sagot dito is 302.50 pesos. Then, next na deduction is yung pag-ibig, which is 2%. So, ang gagawin natin dito, gross income times 2% is 242 pesos. At dahil nga lumagpas na siya sa 200, so kung titingnan mo dito, 200 lang yung ibabawas sa kanya. I-disregard natin yung 42 pesos. Next is yung tax. So dahil minimum earner si Ana, yung annual salary niya is hindi umabot ng 250,000 pesos per year. So exempted siya sa tax. Base yan sa train law. Okay? So kaya zero siya dito. So ang gagawin natin dito, mula sa number 2, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and tax, i-add lang natin to. Ang total ay 1,107.50. So, para makuha natin yung net pay, ang gagawin lang natin, yung gross income, 12,100, minus total deductions, which is 1,107.50 pesos. At ang net pay ay 10,902.50 pesos. So, yun yung net pay or yun yung iuuwing pira ni Ana. Next example. Si James ay
hourly employee. Ibig sabihin, binabayaran siya every hour, no? Ang rate niya ay 75 pesos per hour. Nag-work siya ng 160 regular hours at 10 overtime hours. Ang overtime rate niya is 125%. Now, compute gross income deductions and net pay. So, yung step 1 is i-compute natin yung regular pay ni James, no? So, ganito yung table natin. Yung regular pay niya, 160 times 75 pesos, which is 12,000. Tapos, yung overtime pay naman is 10 yung overtime niya, tapos 75 yung sahod, tapos 1.25 yung rate. So, multiply mo lang yung tatlo, you have 937.50 pesos. Okay. So, bali yung gross income niya is yung basic pay, which is 12,000, plus yung overtime pay, which is 937.50. Yung total is 12,937.50. Ngayon, i-compute natin yung mga deductions. Una is yung SSS. Ulitin ko, SSS yung ginamit, hindi GSIS kasi hindi siya government employee. So, 12,000, yun yung regular pay ni James times 5%. So, yung sagot natin is 647 pesos. Then, we have the PhilHealth. No? So, yung yung regular pay is 12,000 times 5% divided by 2. Or pwede din, 12,000 times 2.5%. Yung sagot dito is 300 pesos. Next is pag-ibig. So, yung pag-ibig is 2% lang. So, 12,000 times 2% is 240. Pero dahil nga yung maximum dapat lang is 200, so you have here 200 as deduction. Withholding tax. So, dahil si James ay isang hourly earners, so ibig sabihin yung sahod niya is hindi aabot ng 250,000 annually. So, exempted siya sa tax. Kaya 0. So, ang gagawin natin dito, yung total deductions mula sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, at withholding tax, add lang natin. So, eto na, 1,147 pesos. Eto yung total deductions. Next is yung net pay. No? So, yung net pay, so yung total na sahod na dapat matanggap ni James is 12,937 minus yung total deductions which is 1,147. So, yung sagot natin is 11,790.50. So, yun yung take home ni James. Now, ito ang medyo challenging na example. Si Miss Rivera ay isang public school teacher. Government employee siya. Ang salary grade niya ay salary grade 22. No? So, step 1. Salary grade 22 is step 1. Ibig sabihin nun, yung monthly salary niya is 71,511 plus 2,000 non-taxable allowance. She has a GSIS loan of 5,000 per month. Okay, so klaruhin lang natin. Hindi po salary grade 22 yung mga public school teachers sa Pilipinas, no? So, iwan ko kung saan nila kinuha to, pero yung realidad, salary grade 11 lang po yung teacher 1. Yung teacher 2 is salary grade 12. Yung teacher 3 is salary grade 13. Okay, search nyo na lang para malinawan kayo. Okay, so eto na yung payslip ni Ms. Rivera. Oh. Una, compute natin yung regular salary niya or yung base salary is 71,511. Tapos, may fixed allowance or non-taxable. Ibig sabihin, we have 73,511 as
her gross pay. So, eto yung kabuuang pera na sahod ni Miss Rivera nung wala pang deductions. Then let's start by computing the deductions. First is GSIS, not SSS. Bakit not SSS? Kasi si Miss Rivera ay isang government employee. At dahil government employee siya, yung gross pay niya, yung basic salary niya, which is 71,511, is i-multiply by 9%. Ulitin ko kung bakit 71,511 lang. It's because, ang sabi dito, non-taxable yung allowance na 2,000. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng idagdag or kunan ng deduction. No? So, eto lang, yung base salary lang. Okay, balik na tayo. 71,511 pesos times 9% is 6,435.99 pesos. Then we have the PhilHealth. So, sa PhilHealth is 2.5% to. 71,511 pesos times 2.5% or 5% divided by 2. So, you have 1,787.78 pesos. Yung pag-ibig, so hindi na kinompute kasi malaki yung sahod. Mas malaki yung sahod, sigurado, automatic, 200 pesos na agad yung deduction sa PhilHealth ay sa pag-ibig. Withholding tax, so eto yung nakakapanlumo. 71,511 yung basic salary ni Ms. Rivera times 14%. So imagine niyo na lang yung na-deduct sa tax, 10,011.54 pesos. So, saan to mapupunta? Sa gobyerno. Okay? Babalik lang doon sa treasury, no? So, tapos may utang pa si Ms. Rivera na loan, yung GSIS loan. So, monthly payment niya is 5,000 pesos. So, ang gagawin natin, mula dito sa number 4 sa GSIS, i-add lang natin lahat to. Yung total deduction niya is 24,435.31 pesos. Imagine that, no? So, halos ilang araw mong tatrabahuin yan. Tapos, i-deduct sa'yo dahil sa tax. Okay, let's proceed. So, magkano na lang yung net or yung take home ni Ms. Rivera? Yung take home ni Ms. Rivera ay 48,075.69. So, eto na lang yung iuuwing pera ni Ms. Rivera. So, again, ang sabi dito sa key difference, government employees use GSIS at 9%, not SSS at 5%. The higher salary also means withholding tax applies. Mas mataas yung salary mo, mas mataas yung tax mo. Okay, so eto na yung take home ni Ms. Rivera, 48,075. So, malaki ang deductions, di ba? Almost 1/3 ng gross pay niya. Kaya class, importante na aware tayo sa mga deductions na ito para maayos ang financial planning natin, no? Kasi baka mag-budget ka ng 73,000 pero in reality 48,000 lang pala yung take home mo. Kaya importante na alam natin yung mga deductions. Okay class, it's your turn now. Ito yung mga practice problems nyo. May 5 tayong problems na cover ang iba't ibang scenarios. Daily wage, hourly, plus overtime, tapos government employee, commission, tapos job comparison. So, gamitin nyo ang formulas na natutunan natin kanina. I-encourage ko kayong gumamit ng spreadsheet para mas accurate at mabilis ang computation. Pero kung wala kayong ganon, kahit calculator lang at sa papel lang sagutan. I will give you 15 to 20 minutes para i-present ang solutions. Take note sa problem 5, hindi lang basta compare ng gross pay. Kailangan nyo i-compute ang net pay ng bawat job offer
bago mag-decide. Kasi minsan, yung mukhang mas mataas na sahod, mas mababa pala ang take-home pay dahil sa deductions. Ito ang real-world application ng lesson na ito. Okay, so sa daily wage, kapag tapos niyo nang sagutan 'to, ipapakita ko na yung sagot, 'no? So assuming na tapos niyo ng sagutan, so sa daily wage, si Mia ay nag-earn ng 610 pesos per day. Nagtrabaho siya ng 20 days. So iko-compute yung gross pay, deductions, and net pay. So eto yung sagot. Yung gross pay niya is 12,200. Yung total deduction is 1,100 at yung take home niya is 11,085. So, alam niyo na kung ano yung formulas dito, di ba? So, balikan niyo na lang yung video. Then number 2, si Jacob earns 75 pesos per hour. 40 regular plus 10 overtime hours. So, eto yung mga natrabaho niya. Compute gross, deductions, and net pay. So, yung sagot dito ay yung total gross ni Jacob is 3,937.50. Yung deduction sa kanya is 285. Yung net pay is, yung take home pay is 3,652.50. So, yan. Mas maliit yung ano mo, sahod mo or yung gross income mo, mas maliit din yung deductions. Then number 3, government employee. Carla has 38,150 salary plus 2,000 allowance and also GSIS loan which is 4,000 per month. So, eto yung sagot. We have gross 40,150. Hindi dito pinakita yung total deduction. Pero para makuha mo yung total deduction, isubtract mo lang to. Gross minus net pay, makukuha mo yung total deduction. No? So, commission. Ariel has 10,000 basic salary plus 10% commission on 80,000 sales. So, ito yung sagot natin. Yung gross niya is 18,000. Tapos, yung deduction is 1,450. Yung net is 16,550. Number 5, job A, 25,000 yung offer plus 3,000 allowance. Yung job B naman, 28,000 yung offer pero walang allowance. Compare the net pay. So, yung net dito sa job A is 25,475. Sa job B naman, 24,720. So, eto yung sagot bilang dalawa. So, mas malaki pa rin yung job A kasi may 3,000 allowance. Siguro, yung 3,000 is non-taxable. Kaya, 25,000 yung naging take home ni job A. Okay. So, now it's your turn. Nandito na tayo sa exciting na part. Imagine ninyo na kayo ay na-hire sa Likhang Kabuhayan Services bilang payroll officer. So, ikaw na ngayon yung magkukompute ng sahod ng 4 na empleyado. Si Juan, Maria, Carlo, at Leia. So, si Juan ay may annual salary na 240,000. So, kapag dinivide natin yan by 12, makukuha natin yung monthly niya which is 20,000. Si Maria naman ay hourly na may 120 pesos per hour with overtime, no? So 45 hours siya, hindi siya 40, no? Typo lang to. 45, ay mali, 45 hours pala. Tama. So 40 yung regular niya, tapos 5 yung overtime, kaya naging 45. Then we have Carlo. Si Carlo is based on yung sahod niya is commission plus base, no? 5,000 yung base niya, tapos 8% sa commission ng 30,000 sales. Si Leia naman is piece rate.
So, ibig sabihin, kung ilan yung nagawa niyang item, yun yung ibabayad sa kanya. So, 25 per piece, tapos 200 pesos yung nagawa ni Leia. No? So, ang gagawin nyo, ang task nyo ay compute gross income for each employee. No? Iko-compute niyo yung gross income nila. Madali lang yan. Times lang. Tapos apply mo yung 5% sa SSS, 2.5% sa PhilHealth, Pag-ibig is 2%. 2%. Hindi na dito pinakita yung withholding tax kasi hindi naman malaki yung sahod nila. No? Exempted na sila sa tax. Calculate net income for each employee. Use spreadsheet formulas. Kung wala kayong spreadsheets, okay lang kahit papel as long as tama yung pagkakagawa nyo ng table. Format payroll sheet professionally. So, gayahin nyo lang yung kanina, no? So, kung ano yung name ng yung item, tas ano yung magkano yung deductions. Okay, let's wrap up. Key takeaways. Remember these 3 core ideas. They will guide you in every payroll computation. Una is the gross income. It is your total earnings bago i-deduct ang kahit na ano. Kasama dyan ang salary, allowances, overtime at commission. Pangalawa is the net pay. Net pay is your take-home pay. Ito ang natitira pagkatapos ibawas ang lahat ng deductions. At pangatlo ay ang mandatory deduction sa Pilipinas. Ito yung SSS or GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, tapos tax. Ang pinakamalaking take-away natin ngayon ay hindi palagi na ang mataas na gross pay ay mas mataas din ang net pay. Nakita natin kanina sa example, yung job A versus job B comparison, di ba? Kaya importante na alam natin kung paano mag-compute para makapag-decide tayo ng tama. Ngayon, para sa generalization ng activity, kumuha kayo ng papel at sumulat ng isang paragraph. Summary, gamit ang starter na today, I learned that calculating net income is important because, so yun, 1 minute lang pagkatapos i-share nyo sa seatmate nyo. So this is your assessment. Ito ay individual activity. Kailangan nyo itong gawin mag-isa para ma-check natin kung naintindihan nyo talaga yung lesson. May 5 problems, each one covers a different type of computation. Sa Ella ay daily wage earner na nag-work ng 15 days and holiday pay. So, triple computation yan. Si Grace naman ay may bonus on top of her salary. Si Nikki ay commission-based at ang problem 5 ay another job comparison. Same concept na ginawa natin kanina. Gamitin nyo ang spreadsheet or calculator. I-show nyo ang complete solution. Hindi lang ang final answer, step by step. Pag nakita kong nag-jump agad, may minus kayo. So, common mistakes, problem 2. Huwag niyong kalimutan na ang holiday pay ay 200%, hindi 125%. Iba ang rate. Bigyan ko kayo ng 20 to 25 minutes. Okay, so congratulations class. Na-survive nyo ang lesson 1.2, Computing Gross and Net Pay. Ang dami nating natutunan ngayon, from understanding pay slips, to computing deductions, to comparing job offers. Ang pinaka-important pinaka-important na lesson, hindi lang ang laki ng sahod ang mahalaga, kundi kung magkano talaga ang mapupunta sa literacy in action. I-save nyo rin ang mga rates na nasa slides na to. 5% sa SSS, GSIS 9%, PhilHealth 2.5%, Pag-ibig is 2%. So, tax per train law. Yung next topic natin
Uh, Continue building your financial math skills in upcoming lessons. To also explore Microsoft Excel, Google Sheets, Desmos Scientific Calculator. Different people earn in different ways. Now you know how to compute what they actually take home. So, thank you for watching and God bless. Yung reference natin by the way is galing siya sa lesson exemplar na binigay sa DepEd. Disclaimer lang, this is educational video. So, yun. Hindi akin yung mga nasa examples. Kinuha ko lang yun sa DepEd lesson exemplar.